Manila, lamig. Good morning. 8 o'clock. Baba na kami ng Manila. More or less 10 hours. Or mahigit pa dahil more or less tapos mahigit pa. Ay mga, siyempre yung pahinto-hinto dapat mga 8 hours eh. Pero siyempre hindi naman kakayanin yon, kaya goodbye Atok! See you next time. Napakagandang Atok. Di ba? Kung magpapahinga talaga kayo, puntahan nyo na to kayo sa Baguio. Fresh na gulay ang kakainin nyo, puro gulay. Yun nga lang, sahog nyo sa ginawa namin, sahog nyo sa corned beef, sahog nyo sa tuna, century tuna, yung mga ganon. Sahog nyo sa manok. Diba? Napakamura pa. See you next time, Atok. Bye. Ang dami rin nilang ano rito, mga water tank. Kahit yung tinuluyan namin, water tank sila. Kasi nga, may time na nawawalan talaga ng tubig dito. Hirap sila sa tubig. Wala na silang mapagkuhanan, lalo pag summer. Kaya yung mga pananim nila, dumidepende na lang talaga sa ulan. Ang ganda, di ba? Yung tinuluyan namin dati dyan sa right side, papuntang Cottage Chalet. Pero kung pumunta kayo, mag-ano na kayo, Buddha's Transient, ha? Sabihin nyo, napanood nyo dyan sa akin. O kaya kay Louie. Dahil napakabait talaga nila. Bakit mabait din naman dun kay Cottage Chalet. Mabait din si Ate Cathy. Pero, syempre, ito, mas may fireplace kasi. Ganda ng fireplace nila, iba. Mas nakaka-relax. So, biyahe na tayo. Kung di ako nagsasalita sa vlog, damahin nyo na lang yung kalsada sa yung mga tanawin na magaganda, ha? Kasi, ang masasabi ko lang doon, napakaganda. Ha? Tulad niyan, napakaganda ng view. See you later, guys. Kung pupunta rin kayo dito, pasyalan nyo na rin yan, mountain back. Pwede rin yan eh. Kami hindi na namin ginawa kahapon kasi nga yung editing, maghahabol talaga sa editing eh. Pag hindi ako nag-edit, may iwan ako ni Louie. Masyado ng malayo ang agwat. Hirap naman. Mas maganda yung halos sabay kaming nag-upload. Yung Atok pala, merong certain word yun, nakalimutan ko, Shantog, parang ganun eh. Na ibig sabihin is mabundok na lugar. Yun yung ipinangalan ng mga Espanyol dati nung nasakop nila to. Ito rin yung isang naging yung magandang pwesto ng mga nung World War II laban sa mga Hapon. Kasi nga mabundok, nakakapwesto yung mga Filipino-American na mga military para labanan yung mga Hapon. Pero malamang na wala pang kalsada kasi ang gumawa nitong Halsema Highway is mga Americans ang nag-project nito, Halsema Highway. Kaya meron diyan may mga pamilya diyan dito sa Atok na yung mga ninuno nila is Americans. Kasi yung ibang Americans nakapag-asawa na dito. Hindi ako nakapag-jacket, ang lamig. May mga bus dito, hindi na kailangan ng aircon. Lamig eh. Mga biyaheng Bontok. Ramdam mo sa mata yung lamig. Mapasok talaga. Tapos dito yun din yung Northern Blossom.
Yung mga halamang mabubulaklak, meron andito lang yan. Hindi natin mapupuntahan kasi nga wala tayong budget. Ubus na kami pare-pareho. Ang daming repolyo. Pwede nga lang mag-uwi ng ganyan eh. Kaso wala nang paglalagyan. Kaya patatas lang na uwi ko. Sarap sana mag-uwi ng mga ganyan. Repolyo, carrots, labanos. Kasi hari yata bibili ng pang chop suey. Dito na tayo sa half tunnel ng Halsema Highway. Diba? Yung binakbak yan ng mga ninuno natin. Saka ng mga, yun nga, sinabi ko dun sa isang vlog ng mga Hapon. Yung mga nagtrabaho ring Hapon dyan. Siguro yun yung mga prisoners of war. Siguro hindi ako sure. Siguro. Correct me if I'm wrong. Kaya mo dito meron pa yung photon pala to. Ano ba to? Photon na sasakyan. Ano ba isa yung ganyan na Mitsubishi, di ba? Wala na sa Manila pero dito sa parting Baguio saka sa Mountain Province meron pa rin katulad ng Tamaraw. Napakaraming Tamaraw FX dito. Malakas si Mitsubishi rito. Dahil nga rin siguro sa dami na ng parts dito. Diesel at matipid o malakas din ang makina. Kaya yan dami adventure pala yun. Yan, madalas yan Pajero. Yun, Delica. Yan Delica. Yan FX pa rin, diba? Yung mga nawalang Tamaraw FX sa Manila dito sa Mountain Province or Benguet, Baguio, yan. Barangay Abyang. Shoutout po pala dun sa nakasama namin dito sa Budas Transient, yung mga taga Pangasinan. Shoutout po sa inyo. Sana makarating kami dyan sa inyo. Salamat po sa pag-invite. Nag-iipon lang po kami para mapuntahan po yung beach resort nyo. Simula na naman tayo sa palikuli-kong daan ng Halsema Highway. Nakakapanibago magmotor, nakapagpahinga ka ng isang araw na hindi nagmumotor. Dumadaan sa ganito, medyo nakapanibago. Tapos basa pa yung kalsada. Minsan kasi katulad yun nangyari kay Louie nung nakaraan, yung magkasama kami paakyat dito, yung gitnang kalsada merong lupa na madulas. Kaya rin, iniisip ko, nakaka-nervyos, nakatakot din, baka maulit. Saka yun yung nangyari sa akin dun sa papuntang Batad, nag-slide yung gulong. Check tayo ng knife dito, baka meron magustuhan si Louie. Parang malalaki. Tingin ka. Parang pang bukid yan eh.
Check natin dito. So big. Ang lalaki? Oo. Ang laki eh. Oh. Ito yung pinakamaliit mo, kuya. Laki. Wala kang medyo maliit lang. Oh, lipat. Wala. Wala? Okay. Malaki. So yun ang mission natin ngayon, makahanap ng kutsilyo na maganda yung handle. Akala ko ba may ano ka? Meron. Nakaano naman tayo. Ito, healthy. Ano yan? Bigas. Oo nga no. Black rice and red rice. Hindi pa dito sa right side. Ha? Malalaki? Ganun sa ano, maliit lang. Ang lalaki ito, mayroong maliit. Kaya lang ano, karambit. Ito. Mura pa. Hindi, meron dito maliit. Ayan! Ayun ang kakaiba ng kutsilyo. Ba? Parang pang self-defense din yan, oh. Ito. Ito, oh. Oh, yan, karambit yan eh. Baliw. Magkano ka na to? May presyo na 1. Magkano to? Wala bang presyo? 1. 1.5. 1.5 yan. Ha? Ito to. 1.5. 1.5. Wag yan. Hindi mo mapanghiwa ng sibuyas yan. Huwag yung nakaganon. Sa iba na lang. Ay, ganito. Kahit ito yung. Ayun na. Ang dami sa likod, no? Yung signage dito eh. May nakita ko. Ano ba to? Bawal ang deer. O bawal manghuli ng mga usa. Yon, hunting, destroying, disturbing wildlife, bawal yan. Illegal mining, land conversion, kaingin, bawal na rin. Illegal cutting of trees, yun nga, bawal na. Magtapon ng basura, illegal occupancy or yun katulad sa Manila, mga illegal settlers. May higpit na yan pinagbabawal dito sa Benguet. Hindi na bumili ng kutsilyo kasi wala na tayong budget. Gusto ko sana pero pare langis! Pang ano eh. Balik na tayo uli na biyahe. Meron tayong 8 hours pa rin na babiyahihin. Ayon kay Google Map. Kung hihinto-hinto kami para kumain at pagpahinga, 10 hours yan talaga. So, 9 o'clock, darating kami ng 7 ng gabi. Amoy labanos! Hindi ang dami oh. Bira. Punong-puno yung sasakyan. So nakalagpas na tayo ng Atok Benguet. Andito na tayo sa Tublay. Dito sumemplang si Kapanalig. Tatanungin ko to. Tandaan mo to? Natandaan mo tong lugar? Natandaan mo tong lugar? Dito ka sumemplang eh. Banda ron.
Ito siya sumemplang nun eh. Dahil dun sa nakaumbok na lupa nga sa gitna. No. Dahil doon ni Kuya oh. Tinalo si Harry. So ang dinadaanan natin ngayon is Ambuklaw Road. Yabang ang lakas! Ambuklaw Road, Benguet, Nueva Vizcaya yata to. We're now in Baguio City. Checkpoint. Good morning po. Check. Okay. Thank you po. Ito mahigpit na. Sana wag tayo daan ni Google Maps sa Session Road dahil alam ko Session Road bawal ang motor. Sana wag kayong Tony daan yari. 500 yon. Nakakalito yung daan dito. Masyadong maliliit. Ang daming likuan. Andito na tayo sa traffic na Baguio. Traffic part ng Baguio. Daming sasakyan. Doon, diretso. Sana tama. Tapos lalabas na kami nito sa Cannon Road. Traffic. Okay, turn left tayo. Cannon Road. Gagawin ni Kuya. Ha? Ang layo nga eh. Cannon Road na, Cannon Road. Sana may maano dito na kami kakain sa Cannon Road. Sana mayroon dito. Wala akong idea dito eh. Parang nag-road widening dito. Tinabas yung mga bahay. Barangay San Vicente. Ang daming sasakyan. Hindi na napaka-traffic. Traffic lang. Puno eh oh. Hanggang pababa. Bili tayo ng pasalubong. Bili tayo ng walis pasalubong. Eh Harry oh, yung ano mo? Gulay mo. Dito oh. Dito tayo kay ate. Sama tayo. Ito na lang to. Dito ka na lang. Ubi jam. Magkano po yung Good Shepherd nyo? 600 na? May gulay. Hayaan ko na lang awayin ako ng asawa ko. Ang pasalubong. Ganun na siya kamahal? Sige. Ano mas masarap sa kanila? To? Si JJ sir, nag-aral siya kay Emas na nag-aral kay Pete. Ah. Ito sir, bago siya. Ah, bago lang. Smooth and cream. Ito na lang tayo. Mura pa. Diba? 300. Ikaw, Jeb, bibili ka? 300.
Tatanong ko kay Mrs. kung ilan. Yes. Tapos babayaran ko sa kanya. Dito tayo sa Camp 7. So, mayroon pang 6 na camp bago tayo makababa sa ano kasunod. Nanutan ko kung anong bayan kasunod dito. Pangasinan, ay hindi yung Pangasinan. Wala na. Mamaya natin malalaman. Mamaya ko malalaman. Punta tayo ng kakainan. Oo nga. Wala namang makita. Oo. Mas mura pala yung gulay dito. Oh. Ayun na 150, dalawa na yung pang chop suey. 75 pesos lang isa, pambihira. Bibili ba ako nun? Kasi baka masayang naman. Dahil kinakabahan kasi ako baka bilad ng gusto masira eh. Mas nakakapanghinayang. Ang ganda ng view. Ang kainan, gutom na ako. Hindi na nakakasawa talagang tignan yung ganyan, no? May nabasa ako kanina dito, pagka nagkalat ka, ang multa is 20 to 80,000 pag nahuli kang nagkalat. Ang bihira. Kaya yung mga ano dito, disiplinado sa pagtatapon ng basura. Dito sa Baguio, napakahigpit nila. Ang ganda naman kasi ang laking tulong sa environment nun. Pero may makikita ka pa rin ano, kalat. Bira. Hindi natatakot sa multa. Ito na yung famous Lion's Head na pinagbawalan na ano, tignan. Tinatakpan ng tarpaulin. Babira. Diba? Ang galing na. Yun ang pinakamagaling na pag-iisip. Takpan mo ng tarpaulin dati. Pero hindi na tayo hinto. Diretso na tayo. May tubal sila. Huminto sila. May makikita ka rin dito ng mga ganyan ng mga sasakyan na nagbebenta ng gulay na maramihan. Sigurado mura rin yan. Dito na tayo sa madalasang landslide. Ito yung nakita ko sa ano, yung ilalim yan, okay na rin eh. Rock shed pala ang tawag dito, rock shed. Toll gate. Bayad ba dito? Wala naman. Pero may nakalagay doon, ano, pay toll. 100 meters. Bakit ganun? Ganda rin ang weather dito. Kulimlim. Sana pagbaba namin sa Kapatagan, kulimlim din. Hindi nakapagbaon ng lamig dun sa atok. Dapat nakapag-plastic man lang para maiuwi sa bahay. Camp 5 Bridge. Ang daming rock slide, ay rock falls, oh. Ngayon yung bundok na to talagang ano,
purong bato. Hindi siya bundok na lupa, mabato. Ano siguro yan dati? Umusbong na lava. Millions of years ago. Meron palang malaking tubo dun sa gilid dito. Mga ginagamit yan sa hydro plant. Okay. Paano kayo nilagay yung tubo na yun dyan? Yun o, pababa. Ay, may planta nga sa baba. Hydro plant. Paano nilagay yun dyan, no? Galing ng engineering talaga. J3S Hydro Plant. We're still in Tuba, Benguet. Makita nyo dito may tubig yung Bridal Falls. Ayun o. Wala nga lang huminto. Bridal Falls. Ano? Ay, kala ko bumasina kayo eh. Kala ko munti. Kala ko gusto na huminto. Hindi pala. Buti na tiyempohanan may tubig yung Bridal Falls. Medyo nag-uulan siguro nitong nakaraan kaya yun, may tubig. Falls siya ngayon, falls. Kain na tayo dito. Guemos Eatery. Ito yung bukak nga eh. Guemos. Libre kita kambing Ay ako! Tayo na lang yun. Yung libre na ayaw po. Ceylon. Makagkagaw ako. Yung kabila. Kambingan. Ito. Eatery. Dito tayo sa eatery. Para mura. Yan, restaurant yan eh. Okay, let's see kung anong pagkain dito. Sinampalukang kong pambing, pinapaitang kambing, sinigang na baboy. Bigar, sisig, pansitino. Kambing. Nakakalito. Wala nang longganisa. Kunin ko na rin yan. Saka balik na sa biyahe. Meron pa tayong mali yata to. Tama ba to? Pa doon. Doon yata. Mali na naman. Mali. Tama ba? Tama naman, di ba? Tama. Kala ko mali. So, mayroon pa tayong 200 kilometers. Tsagain na to. Tsagain. Camp 1. So, pababa na tayo ng Rosario, La Union. Mainit na ang panahon, wala na yung lamig. Yung tipong jacket ka talaga ngayon dito, wala na. Pawis na. Yung lapad ng ilog nito, kadugtong kaya ito ng Cagayan River. Lapad. Camiguin to Benguet Province. Bye, Benguet!
Kung nagtitipid kayo, huwag nyo gagawin yung ginawa namin, kumain doon sa kainan na yun, napakamahal. Diyos ko po, kala ko makakamura. Napamahal na naman, mali na naman na napili kong kainan. Dapat pala dito na lang sa baba, daming kainan. Welcome to La Union! Lawak ng dagat ng ilog. Walang tubig. Dry na dry. Nagmamadali na si Kapanalig. So ngayon pala nasa ano tayo, season La Union. Baka sunod dito, Pozo Rubio. Inom mo ng tubig. Init. Jem, tubig, Je. Inom pa tayong tubig. Pakainit. Tubig. Bawal yan. Marinig ba? Concepcion pa rin ba to, kuya? Dito pa rin tayo sa Concepcion, Tarlac. Dito tayo dumaan sa loob. Kata tayo kay Jar. Kasi ba yun, 100? O 200. Tingnan natin. Kung magkano abutin. 200 lang. Weh. Sige. Ate, yun na nga. Gas up lang kami. Eh, meron pang 100 kilometers to eh. 91, to be exact, 91 kilometers. Oo, 3 hours pa to mahigit. Depende pa sa traffic. Dapat yung daan namin doon sa ano eh. Dadaan pa ng Bamban, Tarlac, yung mga ganun. Babaybay pa yung buong Tarlac eh. Masyadong traffic doon. Pag binaybay namin yung ano, mga bayan-bayan. Ito na yung pinili namin. Kaya kapag desisyon kami ni Harry na dito na lang para makaiwas sa traffic. So, ang sunod niya is Balakat, Pampanga. Okay, nakita natin yan. Mount Arayat. Welcome to Pampanga. Tapos diretso tayo ng diretso sa Arayat. Malauskupu Arayat. Ibig sabihin na, welcome to Arayat. Sa mga Kapampangan na nanonood, mga Kapampangan na nanonood. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ito na tayo, Arayat. Pero may malapit na rin tayo sa Mexico siguro. May nabasa akong ano, Mexico. Malakas-lakas ang ulan dito kanina. Basang-basa yung kalsada eh. Buti hindi kami inabot. Ambon lang. Utang. So, nandito na tayo sa San Simon, Pampanga. Or alas 5 na. Mabuting kami ng ano, mga bago mag 8 siguro, nasa bahay kami 8 o'clock.
Nandito na tayo sa NLEX. Traffic pala rito, parang ano, haba ng traffic, yung late kasi nung ano dun sa kabila eh, kalsada. Kasi ang daming sasakyan. Para kang nasa yung sa parting Bulacan. Yung traffic. Dito na tayo, MacArthur Highway na ulit. Pagkaliwa natin, MacArthur Highway na. At inabot pa nga kami ng ulan. Ano? Silong? Wala mga meriendahan eh. Kaya nga eh. Liwanag eh. Diretso? Diretso tayo? Oo, maghanap nga. Maghanap. Ha? Ano, Starbucks? Starbucks? Ano? Nablaw na merienda, mga gutom na. Ano merienda dito? Jollibee. Masarap yung mga burger sa gilid, burger machine sana eh. Burger machine, no? Mga ganon, yung mga Angel's Burger. Para tipid. Nasa Bulacan na kami. Diba, ang bilis ng kalsada. Malolos yata ito eh. Wala akong makitang pangalan. Kung anong town. Nasa ano pala tayo? Kalumpit, Bulacan. Sarap yung longganisa dito eh. Hindi nga lang, saan tayo bibili rito ng longganisa? Kukulit na mga ano dito. Mga public utility vehicle. Kung nasa gitna, mga walang pakialam. Safe na safe. Kapin mo namin. Baka madisgrasya. Malolos, 9 kilometers. Naglilisi ka pa nalig, gusto niya lugaw. Meron pa po? Lugaw ang gusto. Ingay? Ano pa? Sige, okay lang yan. And dito na pala kami sa Malolos. Nasabi ko na ba? Ayan, solve sa merienda. Lugaw at sumpia. Buti hindi kami inabot ng malakas na ulan dito. Basang-basa yung kalsada. Nagmamadali na kaming makauwi sa bahay. Makapagpahinga. Umalis kami ng 8:40 ng umaga. Siguro nasa bahay kami ng 7:40. So 11 hours na biyahe. Ang sakit sa puwet. Parang uulan din pa kami ah. Ay nako. Huwag naman. Pauwiin mo muna kami, baka umulan. Tuloy na na. Masyado na rin kalsada. Kunti na lang, 17 kilometers. Tama ba? Tama, 17 kilometers.
So, tinagal-tagal ng biyahe namin. Ngayon lang tayo na traffic ha. Simula nung Webes, ngayon lang tayo na traffic. Parang malakas ulan dito, baha ah. Ang malakas ulan dito, no? Baha eh. Tama lang yung dating natin. Oo, sakto. Alrighty. 7 o'clock, dito na kami sa Panghulo. Panghulo, Malabon. Inabot pa nga ng ulan. May adventure pa eh, oh. Baha dito sa Malabon. Ganun ba kalakas ang ulan dito? Ganito kabaha dito. Kala! Nakauwi na sa Tansa! 10 hours! 10 hours! Asan yung patatas mo? Ay, dadali na lang ni Hari. Kala mo bumili ka? Hindi. Silang dalawa lang bumili. Hindi ka bumili. Oh, tatlo. Gulo daanan natin. Kuya Boy! Ang saya, wala ka. Bakit? Buti na lang wala ka, ang saya namin. Ito, sasabi sa inyo. Kailan nyo? Si Ari, muwi na. Baka may pagkakain dyan. Pagkain. Dinner, wala dyan, pagkain. Bakit ako sa inyo? Hindi ako sinama. Kakain kayo rito. Lahat-lahat yan. Ikaw lang hindi handa. Sige, bye-bye. Bye. Yeah. Bye-bye. Okay.